Matapos ang 14 na taon, muling bubuksan ang Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Para mas maunawaan ang makasaysayang pangyayari na ito, makapanayam natin live dito sa PRTV Studio ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at constitutional law expert na si Attorney Domingo Igon Cayosa. Magandang hapon, sir. Good afternoon, Maan. Good afternoon, Sandro. At magandang hapon po sa ating mga kababayan. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. Ito na ba ang proper time at forum para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon at pabulaanan ito? Tama, ito dapat na. No? At yung answer niya dapat yung sinagot niya yung mga issues. But so far kasi parang nag-iiwas sila. No? Kina-question ang jurisdiction at iba pa. Pero ito na yung pagkakataon. At dapat lang sapagkat hindi lamang yung mga senator judges ang dapat na nakakaalam, kundi ang buong taong bayan. Kaya mahalaga yung ginagawa niyo sa mass media na ipakita sa taong bayan ano bang katotohanan. Para sa ganun, matimbang nila na ito bang nasasakdal na Vice President, karapat-dapat pa bang umupo bilang Vice President? Siya ba ay tingin nyo ay darating? Kasi marami nangihinayang na ito na yung pagkakataon para sumagot. Pero sisipot pa rin ba siya? Well, hindi natin alam. No? It can be full of surprises, pero tama yung paningin ng marami na nakakabuti sana sa kanya na dumalo. Sapagkat meron tayong sa ebidensya at sa mga legal processes, kung wala ka namang tinatago, kung may matibay kang argumento, kung ang katotohanan na panig sa'yo, harapin mo lahat. Ikaw na mismo humarap. Hindi naman required. No? To be fair to her, she has the option na yung mga abogado na lang. Pero ito, hindi lang ho ito technicalities ng abogado, rules of court o ebidensya. Kinakailangan makumbinsi at makita ng taong bayan. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Ma-observe din nila ang iyong demeanor. So, abogado naman siya, mataas na posisyon niya, at maganda sana kung haharap siya sa husgado at sa taong bayan. Para maliwanag po, Attorney Cayosa, ano yung nangyayari sa first day ng impeachment trial? Kasi sinasabi parang procedures muna, siguro yung mga pending motions. So ano po yung mga magaganap mamaya? Una, i-resolve ng impeachment court yung mga iba't ibang motion na hinihain nung pre-trial period, di ba? Pangalawa, bibigyan ng pagkakataon ng opening statement ang magkabilang panig. Hindi natin alam kung gaano kahaba ito, but ang inaasahan natin at pinagdadasal natin na yung impeachment court nakokontrol nila. Hindi sana payagan yung grandstanding, hindi pwedeng walang katapusan na pagdidiskurso ito kasi baka lang mawili din yung mga either side na mag-grandstand. Pangatlo, iwas-iwasan sana yung too much technicality. Sapagkat ang impeachment trial po naman, hindi ho naman yan criminal case, hindi civil case, it is a class by itself. Ang mahalaga dito, hindi yung technicality, hindi yung delaying tactic, kundi ilabas ang katotohanan. And both sides are given a chance to bring up their evidence. So, yun ho, malamang wala pa munang magtetestigo ngayon. Pero mahalaga ang pag-uusapan ngayon, desisyonan ngayon, para yung mga susunod na araw, kasi tuloy-tuloy yan mas maayos na at saka masunod yung tinakda ng konstitusyon na pag-impeachment, dapat matapos ito sa lalong madalong panahon, wala nang dribble-dribble, wala nang masyadong technicalities. Pero posible po ba na maghain ng mga motion na posibleng makapagpa-delay ng schedule ng hearing? Maari yan. No? Kaya nga, maganda rin na nakikita natin kasi kung ang ginagawa ng isang panig yung dinidelay lang, makakahalata ang taong bayan. Sapagkat, as I said earlier, kung maayos naman ang iyong posisyon, yung iyong ebidensya, huwag mo nang i-delay. Maglabasan na kaagad, di ba? At hihingin na madesisyonan sa lalong madaling panahon. But they can do that. Pero, ang final say naman dito, yung Senado. So, kung meron mang mga motion o kaya ino-oppose ng kabila, ang ating ine-expect, desisyonan. Kasi majority vote lang naman yan. So, maari din yung mga minor motions
yung Senate President o kung sino man ang mamamahala dun sa magpipreside, pwede na niyang i-resolve yan kaagad. Kung may contentious, divide the House, kaagad may resolution. Naaresto kanina, attorney, si Senador Rodante Marcoleta. So paano ito makaka-apekto ngayon sa impeachment trial? Well, wala sanang masyadong epekto ito sapagkat iba ho naman yun, criminal case yun. So, he has his own remedies dun sa Sandigan Bayan, wala na sa control ng Senado. At hindi rin masyadong naepektuhan dapat ito, hindi rin pwede maging rason para ma-delay. Kasi nga, iba yung jurisdiction at poder at subject matter nitong impeachment dun sa criminal case ng plunder. So, dapat ho, tuloy pa rin. Bahala na Senator Marcoleta to seek the remedies in the Sandigan Bayan. At yung Senado naman, tuloy pa rin. And later on, kung makalabas siya o pagbigyan siya na mag-participate, edi hahabol na lang siya. But there should be no delay. Yun na nga. Yung pagkaka-aresto niya, ay pinag-uusapan na rin days before. Kasi nga pinag-uusapan yung conviction na threshold. Yung voting threshold, nakapako pa rin ba sa 16 yung kakailanganin para makonvict ang Vice Presidente? Or masyado bang maaga ngayon, premature, para pag-usapan yan? Or kalagitnaan pa ba? O sa pagboto na lang? But pwedeng pag-usapan yan. At sa totoo lang, there are two sides of it. No? Pwedeng two-thirds of whoever would be effectively participating. That's logical, that's reasonable, at meron namang precedent na yan. No? Meron ng rulings ang Supreme Court tungkol sa quorum at the very least. And then meron ding rules ng interpretation ng Constitution at saka batas na kung merong gray areas, ang titignan dapat ng hukom, resolve it in favor of the law or the Constitution being effective. So yung practicality and reasonableness plus yung two-thirds, siyempre natural lang na two-thirds kung sino magpa-participate. Kung ikaw naman yung ayaw niyan, pwede mo rin sabihin, hindi, strict interpretation of the law, kung ano lang nakalagay doon. But hindi naman nakalagay na 16. Sabi, two-thirds of all members of the Senate. So yung all members of the Senate, yun siguro ang i-resolve yan eventually ng Supreme Court, but there must be a ripe case. Sa ngayon, premature yan kasi hindi nga natin alam. Una, baka unanimous acquittal o unanimous conviction. Hindi na kailangan pag-awayan yung hatian, di ba? Pwede ring biglang dumating yung mga absent o kaya biglang pinagbigyan yung mga nakakulong. Pwede rin. So, everything is theoretical. Under our Constitution, ang ating Supreme Court is supposed to be a passive player. Kung walang active case, wala silang, hindi pwedeng opinion, hindi pwedeng theoretical ang trabaho ng Supreme Court. So, hindi na kailangan i-elevate sa ngayon, Supreme hindi Court? Muna. Hayaan ng Senado gawin ang trabaho. Pag may desisyon, at kung sino man ang naagrabyado, pwede kang tumakbo sa Supreme Court. Pero sa ngayon, hindi pwedeng makialam ang Supreme Court yan. So, Sir, 4132, yung pagkakasunod ng Articles of Impeachment. Mauna yung banta, Article 4 sa Pangulo at First Family and kay dating House Speaker Martin Romualdez. At sumunod ay yung sa confidential funds. Bakit ganito yung pagkakasunod? Akala natin 1, 2, 3, 4. Ito ba ay dahil sa ebidensyang mabigat dun sa dalawang yon? Well, ito yung pinag-usapan nila sa pre-trial. So, hindi naman in the trial proper, hindi naman kinakailangan yung sequence sa complaint, yun ang masusunod. Kaya nga may pre-trial. And then may discretion din ang impeachment court na unahin nila kung anong gusto nila. Pero sa tingin ko, kaya ginawa ito, kasi nga, yung unang gusto nang unahin, nakita na natin lahat ito, hindi lingid. Sa katunayan nga, karamihan ng mga ebidensya, karamihan ng testigo, affidavits, testimonies, dokumento, nakita na natin ito These were all brought up in public hearings. So siguro, naisip nila, ito yung pinakasimple, yun ang unahin nila. Kasi video ito marami dito, purely questions of law na lang, o kaya appreciation of the seriousness of the acts, no? Will it amount to removal from public office? So, kaya siguro ganyan ang ginawa nila. Ang importante lang naman dito is matalakay lahat and then magdesisyon sila each count. Ang rule is
kung merong isa dyan na merong qualified majority, tanggal ka sa pwesto and perpetually disqualified ka from public office. Hindi, well, in order ng Senado, no, na dumating siya, kung hindi man si Vice President ay yung kanyang abogado. Pero gaano kahalaga sana yung dumating, magpakita man lang, sumulpot man lang, no, sa Senate Impeachment Court ang ating Vice Presidente? Of course, hindi siya pwedeng pilitin kasi sa rules naman ng Senado, pwedeng absent siya. Pero mahalaga sana ang kanyang pagdalo. Kasi number one, pagbigay naman niya ng galang dun sa proseso. She remains to be a public official. Ito yung formal process. Magpakita ka naman ng galang sa proseso. Di ba? Pangalawa, perception-wise, kung ang tao merong maayos na depensa, hindi siya natatakot, harap yan. Yun yung common sense. Kasi dito, hindi lang naman technicalities. Importante din yung pagtimbang ng taong bayan. So, by human experience and common sense logic, maganda kung nandyan ka at sagutin mo, huwag na lang abogado ng abogado. So, that should be very important to her favor. But of course, she might have other reasons we don't know. But we have to respect that option na binigay sa kanya. Good afternoon. Sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson, dating Congressman Robert A. Barbers, na tinuturing nilang temporary setback, yung hindi pagkakabukas ng BIR box. So gaano kahalaga bang mabuksan ito, sir? Importante yan sapagkat material and relevant yung dinalaman ng income tax return in relation to yung ill-gotten wealth o yung hindi pagdeklara sa SALN ng kanilang mga assets, liabilities. So, material sana yan. Pero hindi rin masyadong setback yan kasi napakadaling ilabas yan eh. Number one, pwede namang si Vice President Sara Duterte mismo sabihin niya, buksan yan because she has that right. So kung walang tinatago doon, edi pabuksan mo na para matapos na itong issue na, particular issue. Pangalawa, trabaho ng Presidente to authorize the release of ITR. And in the past, in smaller cases, linalabas naman talaga yan with the permission of the President. Kasi yun ang nasa batas na yung income tax return is a public document. Sinumpa ang salaysayan, kumbaga. At kung kinakailangan, in a relevant case, yan pwedeng ilabas. Kailangan lang, you go through a process of seeking authority from the President. Kasi yung BIR under Finance and Finance under President. So, gawin lang yun. So, it's very easy for the President. It's very easy for the Vice President to say, buksan natin yan. So, let's see what happens. Pero dahil nga makikita mo rito yung full financial records ni Vice President, hindi kaya ito yung kinatatakutan? Well, maari. I cannot prejudge. But ang isang prinsipyo ko sa ating konstitusyon is transparency. Pag ikaw ay public official, you surrender a lot of your private. Ito, hindi lang ho ito yung right to privacy. There's a relevant case, impeachment, napakaseryoso. So, karapatan din ng taong bayan na makita ano ba yung linalaman yan. Kasi nga, dito binabangga yung mga SALN mo, dito binabangga yung mga declarations mo at yung sinasabi nilang ill-gotten wealth mo. So, relevant ito. Sana naman, one way or the other, mabuksan. You know, nobody should fear anything, no? Pagdating sa mga ganito. Kasi these are public records, eh. So, they just have to go through the process. We don't know the reasons. We respect that, yung kung ano yung legal maneuver ng kanyang defense team. But we hope na yung pursuant to transparency, to accountability, and the right of the people to know, makita natin yan. 57 witnesses, testigo, no, sa 62 days na binigay ng Senate Impeachment Court sa House Prosecution Panel, no, na ipresenta at ilabas, no, yung mga testigo. Kaya ba yun, sir? Parang isang, kung 57, 62, susumahin mo at parang isang testigo sa isang araw. Kakayanin yun, sir? Kaya naman kung gusto. Sa katunayan, malamang yan sinabing 57. But if they can prove their case with only a dozen, they can rest with that. They can waive the others. Yung iba rin, kung minsan corroborative lang eh. Yes. Kung dokumento na yan, lalo na yung ang dami ng mga government reports eh. Yung COA, yung BIR, yung AMLA,
So, hindi na masyadong pinag-aawayan yan, di ba? So, wala na masyadong cross-examination. So, maaari na kaya nila yan. It also depends upon the defense kung gaano kahaba ang ano. But these are just indicative periods. Hopefully, matapos nila sa lalong madaling panahon. Ang sinasabi, sir, tama ba yun na pwedeng isa, dalawang articles of impeachment at kumbinsido na dito yung Senate Impeachment Court, pwede nang itigil? Pwede nang magdesisyon? Or kailangan tapusin ang buo? Well, pwede naman na yung prosecution, kung sa tingin nila, kumbinsido na, i-withdraw nila yung ibang charges. But it is their duty to prove all the charges kung wala pang desisyon ang Senado. Because under their own rules, kailangan tapusin muna lahat bago pagdidesisyonan point by per charge. But kung malinaw na, dun sa nauna at meron ng sufficient vote, they have that option. Pwede rin naman na kahit malinaw na may conviction sila, ilatag pa rin lahat. Kasi ito yung kanilang claim. So, that's their call. But what is important is whether isa o apat, malinaw ang ebidensya, malaman nating lahat. Alright. Maraming salamat po, Attorney Domingo Igon Cayosa, sa pagsama sa amin ngayong hapon. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.